Ang unang nakita niya ay dalawang nilalang na parang ibon na nakatitig direkta sa kanya. Nagulat si Bong, kaya natarante siya at agad kinuha ang kanyang jacket upang takpan ang sarili. Nagulat ang magkapatid na ibon dahil napakabilis gumaling ni Bong. Samantala, si Bong ay labis na natakot at nagtataka kung bakit napapalibutan siya ng mga halimaw. Maingat na tinanong ni Gia kung siya ba si Bong, at malugod siyang tinanggap sa kaharian ng mga demonyo. Ngunit para kay Bong, parang banta ang tunog nito. Naguluhan siya kung bakit siya napunta sa Demon Realm. Nagtaka si Gia kung anong problema ni Bong, na parang nakakita ng multo. At inisip niya kung dahil ba yun sa kanila. Napagtanto ni BM na marahil unang beses ni Bong sa Demon Realm, at sadyang nabigla lang siya. Tutal, muntik na siyang mamatay at pagkatapos ay nabuhay muli, kaya natural lang na manginig siya sa takot. Habang nakikinig si Bong, napuno ng mga alaala ang kanyang isipan, naalala niya kung paano sinabi ng receptionist na nagising na ang kanyang kapangyarihan, at kung gaano siya kasaya noon. Inisip niyang tama si Madam Park, kaya agad siyang bumalik upang ipaalam ito sa kanya. Ngunit hinarang siya ng isang kaina-hinalang lalaki na tila alam na kakagising lang ng kanyang kapangyarihan. Ito rin ang parehong puppet user na nag-alok sa kanya ng isang lata ng malamig na inumin. Tinanong siya nito kung isa ba siyang teleportation user, at binati siya bilang isang hunter in training. Inihagis sa kanya ang lata at masaya niya itong sinalo. Sinabi ng lalaki na makakatulong ang inumin sa kanyang mana pool. Nagpasalamat si Bong, akala niya ay mabait ang lalaki, ngunit nang inumin niya ito, biglang lumabo ang kanyang paningin. Pagbalik sa kasalukuyan, napuno ng galit si Bong sa nangyari. Isa lamang siyang ulilang taga-squatters na gustong maging hunter, ngunit naloko siya ng ganito. Nagsimula siyang umiyak, iniisip na nabigo niya ang lahat ng naniwala sa kanya. Lumipat ang eksena, makikita si Blue na muling lumilipad sa himpapawid. Dala si Chun sa likod nito. Tahimik na natutulog ang Mandra sa loob ng damit ni Chun. Habang nakatingin si Chun sa paligid, napansin niya ang maraming hunters na nagsisimula ng magtayo ng isang laboratorio. Maayos na lumapag si Chun sa lupa. Namangha si Chun kay Beam kung gaano kadali itong nagawa. Naisip niya kung natapos na ba ang pagkuha ng mana mula sa mga hunters. Sinabi naman ni Beam na gulat siya na hindi ito nagtagal. At dahil sayang naman kung pababayaan ang mga hunters, pinatrabaho na niya ang mga ito. Ang isang grupo ay nagtitipon ng mga materyales, habang ang isa naman ay naglalatag ng pundasyon at nagtatayo ng balangkas. Inaasahan ni Chun na magkakaroon ng pagtutol sa pagkuha ng mana, ngunit sa kabutihang palad, naging kooperatibo ang mga hunters. Ipinaliwanag naman ni Beam, medyo kinakabahan, na si Gia ang nagbigay sa kanila ng kaunting leksyon. Tinakat niya ang mga ito ng husto, kaya nagsitakbuhan silang parang mga batang umiiyak sa kanilang mga ina. May isang hunter pa nga ang nagsabi sa iba na kinukuhaan sila ng mana dahil lamang may isang batang taga-squatters na muntik ng mamatay, at ibinababa pa sila sa D-rank matapos ang mahigit 20 taon nilang pinaghirapan para marating ang kasalukuyan nilang ranggo. Naparito ang mga hunters upang kumita ng pera, at hindi nila maintindihan kung anong klaseng gulo ang napasukan nila. Walang pakialam si Beam habang kinukuha ni Manager Kim ang lahat ng mana ng mga hunter. Ang tatlong pinakamalalakas na hunter ay nagtanong sa sarili kung tatanggapin na lang ba nila ito ng walang laban, habang ang iba naman ay napagtanto na wala silang magagawa, lalo na't may dalawang disaster class na halimaw na nakatayo mismo sa harap nila. Ang amplification user na si Cortana ay nag-isip na baka kung pagsasamahin nila ang kanilang lakas, kaya nilang labanan ang mga halimaw, lalo na't hindi niya makita ang pretty boy. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang lumipad si Gia at ibinagsak ang kanyang takong diretso sa ulo nito. Sa malademonyong tono, tinanong niya kung ano ang balak nilang gawin kahit pagsamahin pa nila ang lahat ng lakas nila. Habang muling ini-educate ni Gia ang mga hunter, napagtanto ni Beam na baka medyo sobra ang init ng ulo ng kanyang kapatid, ngunit binalaan sila ni Gia na makinig ng mabuti. Kaya niyang palampasin ng maraming bagay, pero hindi niya mapapatawad ang sinumang mang-aapi ng mga bata. Inutusan niya ang mga hunter na tumigil sa pagrereklamo at pumili magpakuha ng mana ng tahimik o mamatay sa mismong lugar. Sa ilalim ng kanyang nakakatakot na presensya at matalim na titig, agad pumayag ang mga hunter na sumunod ng tahimik. Pagbalik sa kasalukuyan, muli na namang sumisigaw si Gia, nagtatanong kung bakit nagpapahinga ang mga ito gayong kailangang matapos ang research lab kinabukasan. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang mga hunter. Napagtanto ni Chun kung gaano talaga nakakatakot si Gia, ngunit kampante si Beam na sa ganitong bilis. Malapit nang matapos ang laboratorio, sinabi niya kay Chun na iwan na sa kanila ang konstruksyon. Wala ring pakialam si Chun, alam niyang magaling si Beam sa ganitong bagay. Biglang lumapit si Manager Kim mula sa likuran at ipinaalam kay Chun na naitapon na niya ang lahat ng nakuha nilang mana mula sa mga hunter. Ayon sa utos, natuwa si Chun at agad tinanong ang kalagayan ni Bong. Sumagot si Manager Kim na nagising na si Bong kanina at mabilis na gumagaling.
ngunit tila nasa matinding pagkabigla pa rin. Tinanong niya kung gusto bang makita ni Chun si Bong, na ikinagulat naman ni Chun. Lumipat ang eksena, makikita si Chun na nakatayo sa likod ni Bong, marahang tinatanong kung gising na ba siya. Nagulat si Bong nang makita si Chun sa Demon Realm. Agad napansin ni Chun na may nagbago kay Bong, ang kanyang bangs ay naging kulay puti, at iniisip ni Chun kung dahil ito sa pagbalik niya mula sa bingit ng kamatayan. Bukod pa rito, mas lumaki ang kanyang mana hole, marahil dahil nahalo ang mana ni Chun sa kanya. Nagpasya si Chun na imbestigahan ito sa ibang oras at sa halip ay tinanong si Bong kung bakit mukhang lugmok pa rin siya kahit nailigtas na siya, para bang patay pa rin ang emosyon ni Bong. Nagsimulang magpaliwanag si Bong, sinabi niyang pakiramdam niya ay wala siyang silbi, may isang mabait na babae na naniwala sa kanya at binigyan pa siya ng pamasahe, ngunit naloko siya agad ng unang taong nakasalamuhan niya. Napaiyak si Bong, hindi alam kung paano magpapatuloy matapos niyang maging isang malaking kabiguan. Naging seryoso si Chun nang marinig ito, tinawag niya si Bong at sinabing sumama sandali. Lumipat ang eksena pabalik sa mga hunter, hinablat ni Chun ang lalaking may kakayahang hypnosis, sinampal ito at inihagis ng ilang metro ang layo, tinanong niya si Bong kung ito ba ang taong nanloko sa kanya. Ipinaliwanag ni Chun na nilapitan si Bong ng isang hamak na lalaki na pinuno siya ng kasinungalingan at ginamitan ng puppet spell. Sinabi ni Chun kay Bong na kung gugustuhin niya, maaari niyang patayin ang lalaking iyon. Kahit galit si Bong, umatras siya at umiling, ayaw niyang gawin yun. Ipinaliwanag ni Bong na siya ay nabuhay, samantalang ang lalaki ay nawalan ng kapangyarihan, at ang mga taong tulad nito ay laging iiral. Sa halip, ipinahayag ni Bong na magpapalakas siya ng magpapalakas, hanggang sa umabot sa puntong wala nang ibang mabibiktima ang mga taong tulad ng lalaking yun. Ngumiti si Chun, alam niyang mabuting bata si Bong, sinabihan niya ang puppet user na umalis at tapusin ang trabaho nito. Dahil pinatawad siya ni Bong, sinubukan pang magpasalamat ng lalaki, ngunit hindi na ito pinansin ni Bong. Pagkatapos, sinabi ni Chun kay Bong na simulan na ang kanyang mana training sa ilalim ng gabay ni Manager Kim. Ipinatong ni Manager Kim ang kanyang kamay sa balikat ni Bong at sinabi na galing din siya sa squatters, at tutulungan niya si Bong sa lahat ng makakaya niya. Lumapit din ang magkapatid na ibon at sinabi kay Bong na walang masama sa pinanggalingan nilang squatters, dahil doon din sila nanggaling. Pagkarinig nito, humarap si Bong at biglang napaiyak, nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya. Tahimik nang umiti si Chun, napagtanto na kung maayos na mapalaki si Bong, balang araw ay maaari pa nitong malampasan kahit si Sejun. Sa sandaling yun, sumilip ang alagang mandra mula sa bulsa ni Chun, nagulat ang magkapatid na ibon at tinanong kung isinama niya ito. Ipinaliwanag ni Chun na ipinasana ng Monarch Mandra ang titulo nito sa iba upang magkaroon ng bagong hari ang kanilang grupo, at pagkatapos ay isinama niya ang mandra. Tila ba isang bagong ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Nagulat si Gia na may halimaw na kusang nagbigay ng titulo bilang Pack King. Pagkatapos, sinabi ni Chun sa lahat na pupunta siya sa Forest Region sandali upang ipakita sa bago niyang kaibigan ang kanilang tahanan. Sinabi niyang huwag silang mag-alala at iparating na lang ang kanyang pagbati kina Kim, Nori, at sa iba pa. Agad siyang tumalon sa likod ni Blue kasama ang mandra at nagpaalam. Lumipad si Blue kagad, naiwan si Bong na tulala. Biglang dumating si Chun, tinulungan siya, at iniligtas pa ang kanyang buhay. Napaisip si Bong kung anong klaseng tao ba talaga si Chun. Sinabi ni Baim na si Chun ay isa lamang baliw na lalaki na minsang walang-wala, kaya wala rin siyang kinatatakutan, dahil sa buong buhay niyang ginamit lang siya ng iba. Naging isang taong ang tanging hangarin ay magtayo ng bahay sa Demon Realm at mamuhay ng payapa. Lumipat ang eksena, makikita sina Kim Nori, ang iba pang Chimera, at si Sejun na nasa isang mahirap na sitwasyon. Nagtaka si Chun kung anong nangyayari at kung maayos lang ba ang lahat. Habang papalapit si Chun sa grupo, itinaas niya ang kamay at tinanong kung ayos lang ang lahat. Nang mapansin siya, lumaki ang mga mata ni Sejun sa gulat at tinawag siya, "Kuya." Samantala, tumakbo si Kim Nori papunta kay Chun, halatang nag-aalala, at nagreklamo kung bakit ito natagalan. Naguguluhan si Chun at muling nagtanong kung anong nangyari. Biglang sinabi ni Kim Nori na nawawala sina Birdie at Sesa. Nanigas ang ekspresyon ni Chun sa gulat at tinanong kung anong ibig niyang sabihin. Napuno ng luha ang mga mata ni Kim Nori habang umiiyak, ipinaliwanag na hindi na nakita ang dalawa mula pa kaninang umaga. Hinanap na nila ito kung saan-saan kasama si Sejun. Naalala niyang tinatawag niya si Ku para kumain, pero wala rin ito sa talon. Kasabay nito, hinanap naman ni Sejun si Sesa sa kagubatan ngunit wala rin doon. Wala silang ideya kung saan napunta ang kanilang mga kasama. Tahimik si Chun, bahagyang yumuko ang tingin habang nag-iisip. Sa sumunod na sandali, isang mahinang alon ng enerhiya ang kumalat mula sa kanya, tila sinusuri ang buong paligid.
Matapos suriin ng mabuti, napag-alaman niyang walang palatandaan ng anumang mananakop o kakaibang presensya. Itinaas niya muli ang ulo at tinanong kung may kakaibang nangyari. Nag-alinlangan si Sejan, kinamot ang pisngi at sinabing medyo nakakahiya itong sabihin, parang nagsusumbong siya. Pero si Seiza ay muling nakipaglaban sa mga Mandragora, at natalo na naman. Naalala niyang 4 na beses na itong nangyari, 4 na laban, 4 ding talo, at tuwing wala si Chun, si Seiza ay laging naghahanap ng away kahit saan. Kamakailan lang, hinamon pa nito ang isang maliit na punla, at natalo ulit. Dahil sa sobrang galit, nauwi ito sa pagtulog buong araw. Mabilis na sumang-ayon si Kim Nari, sinabing si Seiza ay madalas nang natutulog sa bawat pagkakataon kamakailan. Nang marinig ito, inulit ni Chun sa sarili ang mga salita habang nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, may naisip siya, at napaisip kung posible kayang nagsisimula ng mag-mold si Seiza. Ilang oras ang nakalipas, marahang ipinagaspas ni Birdie ang kanyang mga pakpak habang sinusuri ang paligid, biglang may mahinang kaluskus na nakakuha ng kanyang atensyon, kaya tumigil siya at naging mapaghinala, pumikit siya ng bahagya at sinubukang tukuyin kung saan nanggagaling ang tunog. Hindi kalayuan, si Seiza ay palihim na gumagapang sa lupa, halatang kainahinala ang galaw. Dahan-dahan at maingat ang bawat hakbang nito papunta sa kumpol ng mga dahon ng Mandragora, parang iniisip niyang walang makakapansin sa kanya. Nang makita ito, agad na naintindihan ni Birdie, ginagawa na naman ni Seiza ang dati niyang gawain, palagi nitong sinusubukang kunin ang mga dahon ng Mandragora tuwing may pagkakataon, at ngayon, ang tina-target pa niya ay ang pinakabata sa kanila. Ang maliit na Mandragora ay bahagyang nanginginig sa kanyang pwesto, inaantok pa at walang kam-alay-malay. May maliit pang patak na nakabitin sa bibig nito habang mahimbing na natutulog. Ngunit nagising ang Mandra sa nagawa niyang tunog. Nagising ang mga Mandragora, at sa isang sabayang galaw, lahat ng mata ay tumutok kay Seiza. Sa loob lamang ng ilang sandali, napalibutan siya mula sa lahat ng direksyon, dahan-dahan silang lumapit, tahimik, ngunit ramdam ang nakakatakot na presensya. Matinding titig ang ibinato ng matatandang Mandra sa kanya, sapat na yun para panghinaan siya ng loob. Ngunit huli na ang lahat, bago pa siya maka-atres, biglang umatake ang isa sa kanila. Lumipad si Seiza sa ere, gamulong siya sa damuhan at bumagsak ng diretso, namumuo ang luha sa kanyang mga mata habang mahina siyang umungol, at naglabas ng maliit at kaawa-awang beep. Mabilis siyang nilapitan ng kulay abong ibon, halatang naiinis. Tinanong siya kung bakit lagi na lang siyang naghahanap ng away sa mga yun, gayong napakarami namang ibang halaman sa paligid. Ngunit nang makita siyang nakahandusay at kawawa, napabuntong hininga ito. At tuluyang sumuko, tinulak nito ang isang bulaklak papunta kay Seiza, ipinaliwanag na yun muna ang kainin niya, dahil sinadya nitong piliin ang may pinakamababang mana. At sa isang iglap, agad nagbago ang mood ni Seiza, masaya niyang kinain ng bulaklak, huni ng huni sa tuwa habang gumagalaw ang buong katawan sa sobrang excitement. Habang pinapanood ito, saglit na napaisip ang ibon. Ganito rin ba ang pakiramdam ng kanilang worker tuwing pinapakain sila? Ngunit nawala agad ang munting aliw na yun, nang mas mapansin niya ang isang kakaibang detalye. Bahagyang nagbabalat ang balat ni Seiza, biglang tumama ang realization, at naging seryoso ang ekspresyon ng ibon, naisip nito na baka magsisimula na talagang mag-molt si Seiza. Ang pagmumolt ay kasing hirap ng pagpisa, at kung hindi tama ang temperatura at halumigmig, maaaring pamalya ang proseso at humantong pa sa kamatayan. Bukod pa rito, walang sino man ang maaaring direktang tumulong sa kanya habang nagmumolt, at kung makontak siya ng labas habang naglalagas ang kanyang balat, may panganib pang magdulot ito ng hindi kanais-nais na mutation. Habang pinapanood si Seiza na pasuray-suray ngunit tila walang pakialam, napagtanto ng ibon na sa ganitong lagay. Malapit nang magsimula ang tunay na pagmumolt, ngunit masyado pa siyang bata para kayanin ito mag-isa. Ibig sabihin, kailangan nila siyang dalhin agad sa tamang lugar, isang kapaligirang sapat ang init at halumigmig upang suportahan ang proseso. Hindi na nag-aksaya ng oras ang ibon, agad itong umalis habang sumisigaw, sinusubukang hanapin ng iba, ngunit walang ibang tao sa lugar. Dahil si Kalbo ay pumunta sa ilog kumuha ng malinis na tubig, habang ang iba ay naglalaro sa kagubatan kasama si Nari. Matinding pag-aalala, sumisigaw na kailangan nilang ilipat si Seiza agad bago pa mahuli ang lahat. Saglit na nag-alinlangan ang ibon, napagtanto nitong hindi madaling ipaliwanag ang sitwasyon kina Mari o sa worker kahit bigla silang magpakita, at kapag dumating si Chenduan sa mundo, lalo lamang magiging komplikado ang lahat. Sumulyap ito pabalik kay Seiza na nakatingin lang ng may pagtataka, bahagyang ikiniling ang ulo habang naglalabas ng inosenteng huni. Sa huli, pinatibay ng ibon ang kanyang loob,
wala na itong ibang pagpipilian. Kung walang ibang makakakilos sa tamang oras, siya na mismo ang magdadala kay Seiza sa ligtas na lugar. Pagbalik sa kasalukuyan, hirap na hirap ang ibon habang tinatahak ang loob ng kuweba, buhat si Seiza habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, pinapalakas nito ang loob, sinasabing isa lamang itong maliit na kuweba sa likod ng bundok at dapat ay ligtas naman. Ngunit ang paglalakbay papunta roon ay puno ng panganib, sunod-sunod na muntik na silang mamatay. Tahimik itong nagrereklamo sa sarili, iniisip kung ilang beses na silang muntik mamatay para lang makarating dito. Naisip pa nga nito na baka siya pa ang mamatay habang sinusubukang iligtas si Seiza. Ngunit makalipas ang sandali, tumingin ito sa paligid at napagpasyahan na sapat na ang lugar na ito. Dahan-dahan itong ibinaba si Seiza, ngunit sa mismong sandaling yun. Isang matinis at nakabibinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Napatigil ang ibon, lumaki ang kanyang mga mata sa alarma nang maramdaman nito ang presensya ng maraming nilalang. Sa susunod na sandali, isang grupo ng mga mapanganib na nilalang ang lumitaw mula sa kadiliman sa itaas, ang kanilang nagliliwanag na mga mata ay nakatutok sa dalawa. Nataranta ang ibon, iniisip kung paano nakarating ang mga ito roon, biglang sumugod ang isa sa mga halimaw, inilantad ang matatalim nitong pangil, agad na niyakap ng ibon si Seiza, nanginginig ngunit pilit na nagpapakatatag, kahit nanginginig ang boses, sinabi nito kay Seiza na huwag mag-alala, at buong tapang nitong ipinahayag, poprotektahan niya ito, kahit ano pa ang mangyari. Isang napakaliwanag na pagsabog ng enerhiya ang biglang kumalat sa loob ng kuweba, tinabyunan ng lahat ng puting liwanag at napilitang umatras ang mga nilalang habang nagsisigaw sa matinding sakit. Nang unti-unting mawala ang liwanag, may isang figura na nakatayo sa gitna ng nagkalat na mga debris, ang kalmadong boses na sumunod ang nagkumpirma, dumating na ang kanilang tagapagligtas. Sa narinig, parehong napatitig ng hindi makapaniwala si Birdie at si Seiza, napagtanto kung sino ito. Tumingin si Chun sa kanila at simpleng sinabi na, nandito lang pala kayo. Gulat at nanginginig pa rin, nauutal na nagtanong ang ibon kung paano niya nalaman kung nasaan sila. Prangka na sumagot si Chun, mana detection, kahit gaano kalawak ang kagubatan, sakop pa rin ang kanyang range ang distansya na yon, at malinaw niyang naramdaman ang enerhiya ni na Birdie at Seiza. Mas maingat na tinitigan ni Chun si Seiza, at sinabi na base sa kondisyon nito, malinaw na nagmumolt siya, agad namang sumang-ayon ang ibon. Lumapit si Chun kay Seiza at mahinahong nagsalita, tinatanong kung dahil ligtas na sila, dapat ba silang maghanap ng mas tamang lugar para sa molteng. Masusing ininspeksyon niya ang kuweba, sinusuri ang paligid at tinatanong kung ang lugar na ito ay angkop, matapos ang mabilis na pag-check, sinabi niyang sapat ang halumigmig, pero medyo malamig, at naisip niyang dapat niya itong painitin pa ng kaunti. Sa isang simpleng galaw ng kanyang kamay, kumalat ang init sa sahig ng kuweba, hanggang sa maging komportableng mainit ito, parang nasa loob ng isang bulkan. Ngunit napaisip si Chun kung normal ba na ganito kaaga mag-molt ang isang batang tulad ni Seiza, napansin niyang hindi pa rin gaanong nagbabago ang laki ng katawan nito. Habang nakikita niyang bahagyang nakakulupot si Seiza at patuloy pa rin ang pagbabalat ng balat nito, napag-isip-isip ang ibon na marahil ito ay isang uri ng mabilis na ebolusyon. Nagulat si Chun sa narinig, at ipinaliwanag ng ibon na ang molting sa mga halimaw ay isang uri ng survival mechanism. Sa Demon World, lahat ng nilalang ay patuloy na lumalaban para mabuhay, at matapos pa ulit-ulit na matalo sa mga mandragora, marahil napagtanto ni Seiza na hindi na siya maaaring manatiling mahina. Ang instinct na mabuhay ang malamang nag-trigger ng mabilis na pagbabago sa kanyang katawan. Tinanong ni Chun kung ibig sabihin ba nito ay magiging napakalakas ni Seiza pagkatapos ng molting. Sumagot ang ibon na marahil ngunit dahil rare species si Seiza, hindi pa rin matukoy ng eksakto kung anong klaseng pagbabago ang mangyayari. Nakangiti si Chun nang narinig ito dahil inaabangan niya ang magiging anyo ni Seiza pagkatapos ng pagbabago. Biglang sumabog muli ang enerhiya mula sa katawan ni Seiza, nagliwanag ang buong kuweba at pareho silang napatigil sa gulat. Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Chun nang mapansin niya ang isang kakaibang bagay sa gitna ng liwanag. Nang hamu pa ang liwanag, isang maliit na bulaklak ang lumitaw, nakapatong ng mahinahon kay Seiza. Napakurap si Chun sa gulat, samantala, si Seiza ay nakatingala lang ng masaya, kumikislap ang mga mata at walang kahit anong pag-aalala. Masiglang hamyuni ng beep na puno ng tuwa. Tinitigan nilang dalawa ang bulaklak sa ulo ni Seiza na may pagkalito, at nagtanong kung ano ba talaga ang klaseng bulaklak yun. Samantala, kalmadong sinuri ito ni Chun, at sinabi niyang pakiramdam niya ay isa itong bagay na dapat nilang bantayan, at iminungkahing umuwi na muna sila.
Makalipas ang kaunting oras, pagbalik nila sa bahay ni Chunduan, biglang tumakbo papunta sa kanila si Kim Nari na halatang kinakabahan. Sumigaw siya at tinanong kung saan sila nagpunta, at pinagalitan sila dahil umalis sila nang hindi man lang nagsasabi. Nagmamadaling tumakbo si Birdie habang hinahabol siya ni Kim Nari. Pilit na sinasabing kailangan nilang matutong makipag-usap ng maayos gamit ang mga salita. Natahimik lamang siya nang tuluyan niya silang naabutan, at napabuntong hininga siya ng maluwag dahil natagpuan niya rin sila. Nag-aalala pa rin si Sejan, kaya tinanong niya kung ayos lang ba talaga si Seisa, habang iniisip din kung bakit bigla na lang nagkaroon ng bulaklak sa ulo nito. Simple lang ang sagot ni Chun, sinabi niyang malalaman din nila ang sagot sa paglipas ng panahon. Dagdag pa niya, siguradong pagod si Seisa matapos itong magpalit ng balat, kaya dapat muna itong hayaang matulog. Sa malapit, tahimik na binantayan ng iba pang mga nilalang ang natutulog na si Seisa, ang kanilang maliliit na mata ay puno ng kuryosidad at pag-aalala. Habang nag-iisip ng susunod na gagawin, mahina na lamang na bamulong si Sejan na kapag nagising si Seisa, dapat ay makapaghandaman lang siya ng baby food para rito. Sandaling tumango si Chun bilang pagsang-ayon, di nagtagal, nilapitan niya ang mga mandragora, na pagtantong matagal na rin niyang napabayan ang mga ito, at naisip kung dapat ba niya silang pakainin ng mana feed. Habang pinupuno niya ng mana ang lupa, masayang tumugon ang mga mandragora, napansin din niyang mayroon na silang bagong miyembro ng pamilya. Masiglang nag-react ang mga mandrake, malinaw na tinatanggap nila ang bagong kasama ng walang anumang galit o pagtutol. Nakahinga ng maluwag si Chun, dahil nag-aalala siyang baka mag-away ang mga ito kung sino ang magiging leader. Habang pinagmamasdan niyang natural na nagkakasundo ang mga ito, napagtanto niyang tunay ngang malakas ang kanilang koneksyon. Maingat niyang inilagay ang pinakabatang mandragora sa bahagi ng hardin, at sinabi rito na yun na ang magiging tirahan nito mula ngayon. Tinanong pa niya kung nagugustuhan ba nito ang lugar. Ang pinakabatang mandragora ang nagpakita ng pinakamasiglang reaksyon, masaya itong umingit bilang tanda ng pagsang-ayon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumanggi itong umalis sa tabi ni Chun, mahigpit na kumapit sa kanya na parabang napagdesisyonan na nitong manatili sa kanyang piling. Naisip tuloy ni Chun kung dapat ba siyang kumuha ng bag para madala niya ito kung saan man siya pumunta. Habang papalapit sina Kim Nari at Sojun, tinanong nila kung yun ba ang bagong mandragora. Ipinaliwanag ni Chun na yun nga ang binanggit niya noon, ang mandragora na matagal niyang nakahiwalay, at nagkataon lamang na muli niyang nakasalubong nang pumunta siya sa Snowy Mountains. Pagkarinig nito, namangha si Sejan at sinabi kung gaano kahanga-hanga ang kanilang koneksyon, na muli silang nagkita matapos pagdaanan ng napakaraming bagay. Pagkatapos nito, seryosong tumingin si Kim Nari kay Chun, at sinabi na halatang halata na gusto siya ng maliit na mandragora. Kaya malamang ay kailangan niya itong dalhin palagi at alagaan na parang isang sanggol. Ipinaalala pa niya na dapat niya itong tapikin ng marahan. Hindi pamilyar si Chun sa ideyang yon, kaya tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng marahang pagtapik. Dahil dito, nagpakita ng halimbawa si Kim Nari sa pamamagitan ng marahang pagtapik kay Birdie, ipinaliwanag niyang para itong pagpapatulog ng isang sanggol gamit ang banayad na tapik. Agad namang malakas na nagprotesta si Birdie, sinabihan siyang tumigil at alisin ang kamay nito sa kanyang ulo. Tahimik na nagmasid si Chun, at inamin niyang maganda pala sa pandinig ang malambot na tunog ng marahang pagtapik. Habang nakatingin siya sa maliit na mandragora, naisip pa niyang bigyan ito ng pangalan, saglit niyang ikinonsiderang tawagin itong Pat-Pat. Sa sandaling yon, may narinig silang papalapit na mga pagaspas. Dahil dito, napasigaw si Kim Nari, Tita Sparrow. Mabilis na binati ni Sejan si Gia, tinatanong kung maayos ba ang kalagayan nito nitong mga nakaraang araw. Casual namang sumagot ang babae na oo, at sinabi ring matagal na nga silang hindi nagkita at tinawag siyang chef. Sa narinig parang isang magandang kanta ang dumaan na paulit-ulit na umaalingaw ang salitang chef sa tainga ni Sejan na tinawag siyang chef ng babae. Biglang naging masigla si Sejan, at may nag-aalab na determinasyong ipinahayag na balang araw ay siguradong makukuha niya ang kanyang cooking license, at magiging personal chef ni Gia. Ipinaliwanag naman ng babaeng nakamaskara na tapos na ang laboratorio, kaya naparito siya upang sunduin sila. Sumagot si Chun na gaya ng inaasahan, napakabilis nga niyang kumilos, samantala, sabay na nagsigawan sina Kim Nari at Sejan sa tuwa, sinasabing gusto rin nilang makita ang laboratoryong ginawa ni Gia. Gayunpaman, mahina hong itinuro ni Chun na kakapalit pa lamang ng balat ni Seisa, kaya kailangan niyang bantayan ang kalagayan nito. Iminungkahi niyang bukas na lang sila pumunta dahil gabi na rin naman. May kalmadong ngiti, tinanong niya kung papasok na ba sila sa loob. Agad namang nagpahayag si Sejan na gagawa siya ng masarap na hapunan,
habang masayang idinagdag ni Kimnari na pipili siya ng maiinit na damit para bukas. Sa wakas, nagkaroon din ng katahimikan ng grupo matapos ang mahaba at puno ng pangyayaring araw. Nang gabing yun, sa ilalim ng tahimik na liwanag ng buwan, tahimik na nagbantay si Aunt Sparrow mula sa isang puno na nakatanaw sa hardin, naramdaman niyang may kakaibang nangyayari sa ibaba, sa may taniman. Nagtipon-tipon ang maliliit na mandragora sa paligid ni Seiza, mausisang pinagmamasdan ang bagong bulaklak na tumubo sa ulo nito. Iniling-iling nila ang kanilang mga katawan at mahina silang umugang, tila hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin ng pagbabagong iyon. Samantala, kinakabahang tumingin si Seiza sa kanila, habang bahagyang pinagpapawisan at marahang umiindayog ang kumikinang na bulaklak sa kanyang ulo. Isa sa mga mandrake ang nag-isip na baka malanta ang bulaklak, kaya nabahala ito at natahimik, habang patuloy pa ring nakatitig ang iba, at naiilang na pumikit si Seiza sa kanila. Biglang lumaki ang mga mata ni Seiza sa gulat, sa sumunod na sandali, bigla siyang tinaas sa ibabaw ng mandrake. Nagulat ang lahat at sabay-sabay silang napasigaw bilang tanda na tinatanggap na nila si Seiza bilang kauri na nila. Agad na nagsimulang gumalaw ang maliliit na nilalang ng may kasab-ikan, paikot-ikot sa lugar kung saan bumagsak si Seiza. Hindi nagtagal, sinimulan nilang hukayin ang lupa ng may determinasyon. Sa loob lamang ng ilang sandali, nakagawa sila ng maliit na hukay, maingat nilang inilagay si Seiza sa loob nito, at tinabyunan siya hanggang leeg, kaya ang ulo niya at ang bulaklak lamang ang nakalitaw sa ibabaw ng lupa. Sa una, kumurap si Seiza sa pagkalito, bahagyang inilabas ang dila habang iniintindi kung ano ang nangyayari. Samantala, masayang umugang ang mga mandragora, na parabang may mahalaga silang nagawa. Matapos ang sandaling katahimikan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Seiza, sa isang iglap, may kakaibang pulang kislap na dumaan sa kanyang mata, tila may mas malalim na bagay na gumigising sa kanyang kalooban. Sa sumunod na segundo, bigla siyang sumirit paitaas mula sa lupa habang napasigaw sa gulat, saglit siyang umalag sa kanyang kinatatayuan at palingalinga ng kinakabahan, tila hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Sumilip siya sa gilid ng lupa at mahina na tumawag. Nalilito niyang inulit ito, nanginginig ang kanyang boses habang unti-unting napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, lumapit sina Chun at ang iba, at napansin nilang si Seiza ay nakatanim sa lupa na parang isang maliit na halaman. Nagtanong si Kimnari kung bakit biglang naging parang halaman si Seiza, halatang natatawa ngunit nagtataka rin. Kalmadong sumagot si Chun, sinasabing tila nagbalat kayo si Seiza bilang isang halaman upang mas mapalapit sa mga mandragora. Samantala, mula sa likuran nila, tahimik na pinagmamasdan ni Aunt Sparrow ang eksena, napansin niya kung gaano kaingat itinanim ng mga mandrake si Seiza, na para bang likas nilang alam na yun ang pinakamainam na paraan upang matulungan siyang makapag-adjust matapos ang kanyang pagbabago. Biglang napasigaw ng malakas si Seiza habang sinusubukan niyang nguyain ang bulaklak na tumutubo mula sa sarili niyang ulo, na puno ng luha ang kanyang mga mata dahil sa kakaibang pakiramdam. Agad namang natarante si Birdie at sinigawan siyang tumigil, tinatanong kung bakit niya kinakain yun. Samantala, kalmadong nagmasid si Chun, at sinabi na marahil ay kakaiba nga ang pakiramdam nito. Iminungkahi niyang mabilis nilang alisin ang bulaklak bago sila pumasok sa loob upang magpahinga. Sa malamig na snowy field, masayang tumatalon si Kimnari habang bumabagsak ang mga piraso ng nyebe sa paligid niya. Kumikislap ang kanyang mga mata habang namamangha siya sa napakalaking gusaling nasa harapan nila. Napabulalas siya sa paghanga kung gaano yun kahanga-hanga, samantala, ang lalaking nasa tabi niya ay nakatitig paitaas ng gulat, at nagtanong kung siya nga ba mismo ang nagdisenyo ng gusaling yun. Ang estruktura ay napakataas at kahanga-hanga, nakatindig ng matatag sa paligid, kaya kahit si Chun ay napansin ding seryoso talaga ang pagkakagawa nito. Isa-isang itinuro ni Kimnari ang bawat detalye na napapansin niya, pati na ang doorknob sa pinto, at sabik na tinanong kung gusto ba nilang pumasok kasama si Auntie. Casual namang sumagot si Chun na sina Gia at siya ay mga profesional pagdating sa pagtatayo ng mga bahay, dahil dito, tumango ang iba sa paghanga sa kung gaano yun kahusay. Ngayong tapos na ang laboratorio, napaisip si Chun na sa wakas ay maaari na niyang alisin ang sumpa sa mga kapatid ni Gia, at maisulong na rin ng maayos ang iba pang mga plano. Sa sandaling yun, dumating si Manager Kim na tumakbo papunta sa kanila sa gitna ng nyebe, ipinahayag nitong dumating na siya, at ipinaliwanag na kagagaling niya lamang sa mundo ng mga tao, dala ang lahat ng materyales at kagamitan na kakailanganin nila. Saglit na naisip ni Chun kung nakabalik na ba si Oh Bang-soo, dahil nais sana niyang ipakilala si Kimnari rito, ngunit narinig niyang maayos na ang kalagayan nito sa kanilang lugar, at mabilis itong nakarecover upang makapagsimula na sa mana training.
Nasiyahan si Chun, napabuntong hininga ng bahagya, at napagpasyahang maayos ang takbo ng mga pangyayari. Sa di kalayuan, may ilang lalaking nakaluhod sa nyebe, at mahihinang umuungol dahil sa lamig. Tinitigan sila ni Chun ng may kalmadong ekspresyon na mahirap basahin. Sinabi niyang ang natitira na lamang na gawain ay ang ibalik ang mga lalaking iyon. Pagkatapos, inutusan niya si Manager Kim na lagyan muna ng gag order spell ang mga ito, at idinagdag na siya na ang bahala sa susunod na gagawin. Masanuring tumango si Manager Kim at sumagot na nauunawaan niya. Patuloy na umihip ang malamig na hangin sa ibabaw ng nyebeng kapatagan, habang nahihirapang ay proseso ng mga saksi ang kanilang nasaksihan. Para kay Chun, tila maliit lamang ang sitwasyon, ipinaliwanag niyang kahit magsalita pa ang mga tao tungkol sa insidente, automatikong gagana ang gag order spell at tatahimik ang mga ito, habang si Manager Kim na ang bahala sa detalye. Nagulat si Sejan sa ideyang umasa sa gag order spell, at sinabi niyang luma na ang ganitong pamamaraan at madali na itong masira sa panahon ngayon. Ngunit bahagya lamang ngumiti si Chun, at tiniyak sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala, dahil gagawin niya itong ganap na hindi masisira. Unti-unting nagtipon ng asul na mana sa paligid ni Chun, na tila dumadaloy na mga alon ng liwanag. Nang tanungin ni Sejan kung posible nga ba ang ganoong bagay, kalmadong kinumpirma ni Chun na oo, posible yun. Samantala, sa loob ng gusali ng association, mabigat ang atmosfera sa opisina habang dumarating ang mga ulat, binasa ng isang lalaki na nakaputing Amerikana sa nakasaad sa mga ito na 12 ng A-rank hunters ang bumalik na naging D-rank. Walang makaintindi kung ano ang nangyari, kaya itinuro ang tanong kay Chairman Go na nasa harap niya, upang magpaliwanag. Matalim ang tingin ng lalaki na nagtanong kung bakit hindi man lang nitong kayang sirain ang isang simpleng silent spell, may katuturan ba yun? Sa gitna ng talakayan, lumutang ang pangalan ni Go Jong-hyuk Free Hunter Association Chairman Woo Young, at pawisan na nagtanong kung naaalala ba nito ang insidente ng silent spell mula noong 57 taon na ang nakalipas, may nagsil ng spell gamit ang mana, at imposibleng masira ito. Nang napagtanto ng lalaki galit niyang inisip ang insidente ng silent spell 57 taon na ang nakalipas, nagpatuloy sa pagsasalita si Go Jong, para sa kanya mukhang malaki ang posibilidad na sangkot si Chairman Lee Yoon-soo, hindi ba't ang teknik na ginamit para i-seal si Director Han Mayong-do ay nakumpirma ring mula sa lumang panahon. Ayon sa isang insider, tila kilala raw ni Chairman Lee Yoon-soo ang taong sumunog sa Hanbeat Lab, para sa isip ng lalaki ito ay malaking kalokohan, ngunit naiisip din niyang marahil, ito ay isang pagkakataon para mapatalsik si Lee Yoo-soo, agad niyang sinabi na wala na tayong magagawa, tumayo ng tuwid si Go Jong nang iminungkahi ng lalaki ang slump cleaning project, simulan na natin ito ng mas maaga kaysa sa plano.